2 taon lang ang agwat ni Imee Marcos at Bongbong Marcos. Noong 1955, isinilang si Imee ang panganay. 2 taon nang lumipas, dumating si Bongbong. By 1965, nang maging pangulo ang kanilang ama, 10 years old pa lang si Imee, 8 naman si Bongbong. Para silang mga prinsipe at prinsesa sa isang palasyo. May mga bodyguard, may mga tutors, marami ang naging party. Pero sa likod ng magarang palasyo, may mga anino rin ng politika. Si Imee noon, kilala bilang outspoken, laging nasa tabi ng kanyang ama at maagang na-expose sa politika. Habang si Bongbong naman, mahilig sa sports, mas reserved, mas tahimik, pero ambisyoso. Paborito siya ng ilang advisor dahil siyang anak na lalaki, ang itinuturing na susunod sa yapak ng kanyang ama. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa, pero ayon sa mga historians, pareho silang mga spoiled. Pagsapit ng 1972, idineklara ang martial law. Dito unang lumitaw ang pagkakaiba ng dalawang bata. Si Imee, na noon ay 18 years old na, ayon sa historians, ay naging malapit sa father's intellectual circle. She headed kabataang barangay at age 21, ang posisyong nagbigay sa kanya ng malaking impluensya. Noong 1977, ang 21 years old na si Archimedes Trajano ay umattend sa isang open forum sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, kung saan nagtatalumpati ang 21 years old noon na si Imee Marcos. Sa bahagi ng Q&A, tumayo si Trajano at tinanong niya si Imee. Ang tanong niya, bakit kailangang pamunuan ng anak ng Pangulo ang kabataang barangay? Hindi niya nakuha ang posisyon kung hindi lang Marcos ang apelyido niya. Ayon sa mga umattend doon, kitang-kita daw ang pagkairita ni Imee Marcos. Kaagad na sinunggaban ang nagtanong ng mga security detail ni Imee Marcos na di umano'y kasama ang mga tauhan ng military intelligence sa ilalim ng utos ni General Fabian Ver. Kinabig palabas ng venue ang nagtanong, tinakpan daw ng blindfold at binugbog. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ang bangkay niya na may matinding sinyales ng pagkabugbog. Itinapon ang kanyang katawan sa kalye ng Sampaloc, Maynila. Ito ang ilan sa mga kontrobersiya ng batang Imee Marcos. Si Bongbong naman sa kabilang banda ay ipinadala sa UK para mag-aral. Mas naging tahimik ang role niya. Wala sa frontline ng youth politics gaya ng ate niya. Habang lumalaki silang dalawa, unti-unting lumilitaw ang dalawang magkaibang landas. Si Imee mas naging politikal, mas naging vocal. Si Bongbong naman, reserved pa din. Dala-dala pa din niya ang Marcos brand. Mas diplomatiko ang dating ni Bongbong. Parang dalawang magkaibang sanga galing sa parehong puno. Pagdating ng 1986, bumagsak na ang Marcos regime. At dito lalo pang lumalim ang pagkakaiba ng dalawa. Dito nagsimulang mabuo ang tanong na, sino ang tunay na magpapatuloy ng Marcos legacy? Pagsapit ng 1990s to